So, ang title ng ating pag-aaralan ngayong umaga, Do you see what I see? Basahin muna natin Romans chapter 4, verse 18. Mari po bang lahat tayo tumayo at ating basahin ang ating teksto ngayong umaga? Sabay-sabay po natin basahin. Verse 18, Against all hope, Abram in hope believed and so became the father of many nations. Just as it had been said to him, so shall your offspring be. Without weakening in his faith, he faced the fact that his body was as good as dead, since he was about 100 years old, and the Sarah womb is also dead. Yet he did not waver through unbelief regarding the promise of God, but was strengthened in his faith and gave glory to God, that God had power. This is why it was credited to him as righteousness. The words is credited to him were written up for him alone, to whom God will credit righteousness. For us who believe in him, who raised Jesus our Lord for the dead, he was delivered over the death for our sins, raised to life for our justification. Praise the Lord. Mari po tayong lahat ay mo po. Father God, I declare that all the words that will be delivered today from you, through me, will pierce our hearts, minds, and souls. Gamitin mo po ako, O Diyos, upang iayag ang iyong salita ngayong umagang ito. Kayo pong makita at hindi po ang aking sarili. Tinataas po namin lahat sa inyo. Lahat ng bagay at aming mga pandinig at mata sa inyo lamang. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. So, in Romans chapter 4, verse 18, and we know, sino po ditong nakakaalam kung sino nagsasalita dito o nagsulat nito? Well, si Pablo, in example niya si Abraham, against all hope. Sino po dito sa atin ang merong mga inaasahang bagay na sa tingin nila ay mukha ng imposible? Hello? Di ba? Actually, ito pong ginagawa natin ay tungkol dito. Bakit tayo nagsisimba? Bakit tayo nakikinig ng salita ng Diyos? Bakit tayo nananampalataya sa Panginoon? Kasi lahat po tayo ay may inaasahan. Bagay dito sa mundo, maging ang buhay na walang hanggan. Amen? Ang kaligtasan, ang kapayapaan, lahat po tayo ay may inaasahan. Sa ibang tao, sa ating mga sarili. Wala pong tao na walang inaasahan. Ngayon, kung meron man tao na wala nang inaasahan, siguro kailangan natin ng counseling. So let's go straight to the point. Number 1, against all hope, Abraham in hope believed. No? Faith and hope are related. Amen? Faith and hope and love, di ba? They're so correlated. No, but they are not the same thing. Hindi sila magkaparehas. Do you believe that? Kasi merong dalawang klase ng hope. Pag tingnan natin, pag-usapan natin kung ano yung dalawang klase ng hope. So una, the hope of hopelessness. Meron pala nun, may hope pero hopelessness. Alam niyo po ba yung nonsense na hope? That is hopelessness. Yung masabi mo lang na merong kang hope but you actually didn't gain the fact na mangyayari yon. Amen. Alam mo, madalas mangyari yan sa amin dati nung kami estudyante. And actually, I don't know kung meron pa pong mga estudyante rito
na gumagawa ng ganitong hopelessness hope. Alright? So, bear with me. I will state an example para sa mga estudyante. Okay? And yung susunod para sa mga may pamilya. Yung susunod naman para sa mga pa-retire na. Okay? So, yung susunod naman para sa mga I will state an example. Una, para dun sa mga estudyante. Sino po ditong may mga exams na darating? Wala pa? Katapos na. Pagka wala pa, ibig sabihin darating. Sino po may mga exams sa school? Yun na lang. Nakaranas na ba kayo ng exam? Amen. Meron po ba dito na alam niya may exam pero hindi siya magre-review? That's hopelessness. And actually, I am guilty of that. Alam kong may exam pero hindi ako magre-review. So ang ginagawa ko lahat ng gusto ko. But on the examination day, magdadasal ako, Lord, please ipasa mo ako. You're hoping to pass the exam. Tama? Sino po dito yung mga hindi nagre-review pero pag nag-exam, umaasa silang papasa sila? Pinipintahan pa yung grade. Titignan nyo kung, ano ba to, 5 ba to o 3? Talagang tinitignan pa mabuti, no? That is hopelessness, hope. Nakuha natin? Hello, naintindihan po ba natin yon? Nakakita na ba kayo ng milagro? Well, siguro pumapasa yung ibang di nag-review through copying. No? Aminin po natin yan. Pero wala pa pong nakakapasa sa exam na hinulaan niya lang lahat at nag-reveal ang Diyos sa kanya ng sagot. Nakuha niyo po yung hopelessness hope. Yung principle ng hopelessness hope. Oh well, I will state another example for all those who are expecting for security. No, I may sound like I'm selling an insurance, pero this is the reality. And I'm just stating an example. Pero si Dom pala kausap ko kanina umaga. So nagsishare ako sa kanya. Alam mo, nung nalaman ko to, hindi ko na inisip yung basta selling. I really want to insert this kasi I believe in the principle. So, may mga nag-iipon, no? So, mag-iipon. Ipon naman talaga ng ipon. Marami ng ipon. Then, dumating yung day na kailangan nilang magpa-check up, magpagamot. Yung ipon, ano na nangyayari? Nagagastos. Nauubos. And then, here comes the end game. Ito na yung nung nakaraan nga, nung nag-seminar kami, natawa ako kasi sila papa nasa taas eh. Siyempre yung mga head pastor sa taas, kami sa baba. Buti na lang wala kami sa pinakailalim. So kami mga pastor lang, nandun sa second level lang kami. Mga associate pastor, mga youth pastor, magkakasama doon. Mga head pastor nandun sa taas, mga bishop, no? So may umakyat, inintroduce ni Bishop Operio. Akala ko kung ano yung ibebenta. Yung pala nagbebenta ng kabaong. Ang bihira. Meron pa silang mga model. Meron pang yung Casa Peregrine. Pagandahan ng kabaong eh. Ibig sabihin, lahat po tayo darating sa end point ng buhay natin. Tama po ba? So all the insecurities, all the anger, all the boastfulness, lahat po yan lilipas. Tama ba? So, ito yung isang example, no? Pagdating sa dulo, so lahat, nakapag-ipon ka na. And then, nawala ka na. O before ka mawala, nasa deathbed ka, ang pinagdadasal mo, Lord, please, kayo na pong bahala sa pamilya ko. Tama, mali? But you didn't make a move. Hello? Di ba? Hindi tayo kumilos eh. Hindi tayo nag-isip mabuti or hindi natin kinulusan. Kaya nga I'm so blessed with the principle kasi nakakatuwa. Sabi niya sa akin, yung mga nakukuha kong payout every year after the 6th year, ini-invest niya. Tama? Nire-reinvest niya. And that's a good thing, no? Pero gusto ko lang i-example talaga.
Yung isang nag-invest sa insurance, nung siya ay nasa deathbed na, Lord, thank you for bringing me in this situation. Now I can go with the peace of mind. Kasi alam niya, secured na yung pamilya niya. Gumawa siya ng move. That is what you call the certainty. Next, the hope of certainty. Amen. Hello? Yung hope of certainty, alam mong siguradong mangyayari. Hello? Tama ba? Just like the second coming of Jesus Christ. Alam nating mangyayari na darating talaga si Jesus. Kahit anong gawin mo, hindi mo mapipigilan na dumating si Jesus. Yung certainty or hope of certainty, kahit sinong mag-discourage sa'yo, kahit sinong bumangga sa'yo, kahit sinong magsabi sa'yo hindi mangyayari yan, kahit medyo hindi mo paniwalaan, sigurado mangyayari. Yung medyo nagda-doubt ka na, mangyayari at mangyayari pa rin. Because that is certain. Amen po ba? Now, dun papasok yung faith. No? Faith is believing that what God said would happen will happen just as you hope it will. Amen. Faith is the substance of things we hope for and the evidence of things not yet seen. We just hope for. Andun pa lang tayo sa hoping. But we believe that it will come to pass. Amen? Sino po sa atin ang naniniwala that God will bless them abundantly? Sabi ng Lord, no, I came here, what? To give you an life. To give you a life and have it to the full. And He also came here to give us an abundant life. Amen? Nung sinabi niya yun, seryoso siya doon. Sa tingin niyo ba nagbibiro ang Diyos nung sinabi niyang pagpapalain ka niya? At sa tingin niyo ba nagbibiro ang Diyos? Actually, medyo nakakatawa lang din at mahirap paniwalaan pag may sinabi ang Diyos sa atin na parang sa tingin mo imposible. Amen? Nung sinabi ng Diyos na siya ay magiging ama of all nations, natawa parang feeling ko natawa si Abraham eh. Ako? Di ba? Ako, knowing my body is weak, matanda na po ako, pati si Sarah, tuyot na yung womb. Parang sobrang imposible mangyari sa akin to. Pero dahil sinabi ng Diyos, anong ginawa ni Abraham? Naniwala. Amen? And within that believing, no, hindi siya gumawa ng kahit anong bagay na tataliwas doon sa paniniwala niya. Ang sabi ng Diyos, ako daw ay magiging ama ng lahat ng nasyonalidad. Marami sa atin naniniwala na siya pagpapalain ng Panginoon, but hindi lahat naniniwala na mangyayari yon base sa pagkilos ng Diyos. Kung si Abraham, siguro kung yung si Abraham nasa panahon natin ngayon, tapos medyo weak yung faith niya, naniniwala ako yung magiging ama ng lahat ng bansa. Eh yung asawa ko, tuyot na. Pero sabi ng Panginoon, magiging ama ako ng lahat ng bansa. So, maghahanap ako ng bibinhian. That is believing, but own understanding. Iba po yun sa naniniwala ka na gagawin ng Diyos at naniniwala ka din sa kaparaanan ng Diyos. Kailangan natin maniwala both side na gagawin ng Diyos yun sa atin at sa kaparaanan niya. What was Abraham putting in his faith in? No? What was the object of his faith? Ang Diyos, in an instance. May promise ang Panginoon kay Abraham. And to all of us, just like what I'm telling you a while ago, no? Abraham's faithfulness and faith is extravagant. Kaya nga maging si Pablo up until then,
ay ini-example pa, no? Ini-example pa si Abraham na parang tingnan niyo to. Parang medyo tinitingala niya, and actually tinitingala niya talaga when it comes in faith. Kaya nga madalas, mamaya makikita natin that yung mga binabasa nating verses na sinabi ni Pablo, karamihan nakuha niya kay Abraham. Again, this is my question to you. Meron po ba kayong pinaniniwalaan ngayon? No? May pangako ba sa inyo ang Diyos na somehow naniniwala kayo pero sa tingin nyo imposible? Hindi masamang tumingin, libre lang. Di ba? Hindi masamang tingin mo parang imposible. Pero ang pinaka-importanteng bagay, paniwalaan mong mangyayari. Di ba? Mas okay yung sa tingin mo imposible pero naniniwala kang mangyayari. Kesa yung sa tingin mo lahat posible at ginagawa mo sa sarili mong paraan. Amen? Because at the end of the day, it will end up in failure and frustration. Hello? Tapos si Abraham, syempre medyo lalaki yan, medyo kaya niya pa yung likod niya. Parang si Pastor Pao nagji-gym. Syempre noon wala pa namang mga gripo. So i-give yan. Imagine niyo, ilagay niyo sa imagine niyo yung katawan ni Abraham kahit matanda na siya, medyo matipuno pa rin. 'Di ba? Pero matanda na, hindi na kaya mag-produce noon. Tama ba? Ganon, hallelujah. Pero nangyari yung pangako ng Panginoon. It seems so impossible, but nothing is impossible for God. 'Di ba? Ang ganda ng setlist, 'di ba? Do you see what I see? Yung patay na bubuhay. If you know what I know, then anything is possible. Alam mo, yung sumulat nitong kantan to, at yung kumanta, akala ko nga si Chris Brown talaga na celebrity. Yung pala, kapangalan niya lang. Dito ngayon, Chris Base, pambihira. Kung makikita nyo lang, kung anong nakikita nung sumulat ng kantang yon, at kung makikita mo lang kung anong nakikita ni Kuya Base, dito sa pulpito. Kung makikita mo lang kung anong nakikita talaga ni Kuya Base, kung anong alam ni Kuya Base, that anything is possible, that nothing is impossible. Kung yung patay nabubuhay niya, alam mo pag naririnig mo yung coming from the dead, 'di ba? O came back from the dead, parang nai-imagine mo parang zombie yung itsura, 'di ba? Pero pag ang Diyos bumuhay ng patay, fresh, glorious, hindi mo makikitaan ng kapintasan. 'Di ba? Hirap magtagalog kaya yung Tagalog ni Pastor Pao nakaraan masila eh. Number 2, mga kapatid. Sino po dito nakakuha na ng principle ng faith ni Abraham? Kung gaano katindi yung pananampalataya ni Abraham. Sino naman dito ngayon yung nagkakaroon na ng pag-asa sa sinasabi ng Diyos at pangako ng Diyos sa buhay niya? Wait lang, before we move move na tayo dito. Number 2, Abraham did not become weak in faith. 'Di ba? Ano ibig sabihin nun? It means that he did not allow doubt to creep, no? Na dumaloy sa kanyang mga kasukasuhan at sa kanyang utak, sa kanyang puso. Hindi niya hinayaan na magduda siya at ma-overpower yung faith na meron siya. 'Di ba, nung nakaraan sabi ko, pwede mo maramdaman yung takot but don't be it. You may feel the fear but don't be it. Amen. Maaring ngayon nasa dry season ka. Kahit alam mo naman ginagawa mo yung best mo. Alam mo naman ginagawa mo yung part mo as a human being and as a son of God, as a daughter of God. Pero bakit may persecution pa rin? Bakit nararanasan mo pa rin yan?
Kung alam mo naman na ginagawa mo yung best mo to thrive and to be the best version of you, wala kang dapat ipag-alala kahit parang feeling mo wala nangyayari. Hello? Because you know that at the end of the day, after you've done your part, God will do the rest. Amen ba? Naniniwala ba kayo na may gagawin ng Diyos sa buhay mo? You know, at this point, sa Bible, ang dami na natin nakikitang living testimony at example eh. Tama? Ang dami na nating na-witness din na himala. Kasalanan ba? Na humingi ka sa langit ng himala? Hindi. Pero, at this point, mga kapatid, believe me, if you don't believe me, just read the Bible every day. At this point, walang nakikitang example si Abraham na bumuhay na ng patay ang Panginoon. Wala pa. Wala pa siyang nakikitang mga ganong example. But yet, he believed. Tayo, marami na tayong napapakinggang testimonies, marami na tayong nakikitang himala. Kahit marami nagsasabing walang himala. Pero ang totoo, God performed a lot of miracles. Hindi lang natin alam pa at hindi lang natin nalalaman, pero ang Diyos ay gumagawa ng himala. Kung gumagawa siya ng himala, huwag mo naman hingin magkaroon ng himala lagi sa buhay mo. Dahil yung paggising natin sa umaga, yon ay himala. Sa sobrang uso na ng social media ngayon, may kita mo, maraming trending sa reels at sa newsfeed natin, no? May makita ka, wala nang buhay yung tao pero binibidyohan pa, no? Binibidyohan, ang kinamatay daw ay sleep paralysis dahil kumain daw, bago siya matulog, kumain muna siya marami. So ang dami natin nakikitang ganun, no? And may mga video din tayo, may mga reels din tayo mapapanood na mga miraculous things na ginagawa ng Panginoon. No? Sobrang blessed mo. Sabi mo sa katabi mo, you are blessed because you witnessed a lot of miracles. Ngayon, hindi na mahirap paniwalaan yung sinasabi ng Diyos na pagpapalain ka niya. Hello? Hindi na mahirap paniwalaan yung sinasabi ng Diyos na pagagalingin ka niya. Hindi na mahirap paniwalaan yung sinasabi ng Diyos na pinatawad ka na niya. 'Di ba? And also one example, no, hindi pa nakita ni Abraham na si Jesus isinacrifice yung buhay niya for us and for all our sins. At nakitang nabuhay muli si Jesus after 3 days. Tama, mali? Ni hinabalitaan, hindi pa. Hello? Kumbaga wala siyang reference kung saan niya kukunin yung faith na gusto mangyari ng Panginoon sa kanya. Tama ba, mali? Tayo, ang dami nating references. We are so blessed kasi ang dami nating pwedeng basahin o pwedeng tignan for our reference, for our faith. Di ba? Reference dun sa hope na meron tayo. Na hindi pala dapat hopelessness, hope ang meron. Dapat pala meron tayong hope of certainty, yung siguradong mangyayari na pag-asa. Hindi yung pag-asa lagi doon sa may gagawin ng Diyos na himala. Diyos nga siya eh. Lahat kaya niyang gawin. Amen po ba? Pero pag lagi naman natin ginagawa yung himala, o pag lagi naman natin hinihingi yung himala, alam mo, ang nangyayari, parang ginagawa nating genie ang Diyos. Na you're just doing whatever you want today. Diba? Ginagawa mo lahat ng gusto mo ngayon. And in the end of the day, at the end of the day, you are asking for a miraculous thing na mangyari sa buhay mo. Wala pa naman kayo sigurong nakita na tao na isang araw paggising niya, big time na siya. Siguro kay Joseph, di ba? Pero hindi isang araw lang yun. Ilang years, Pastor? 13 years. Bilangin mo na yun doon sa pagpapagal na naranasan niya.
At dumating lang yung point na na-recognize siya. Amen po ba? Just like Abraham, huwag tayong magpadala sa panghihina at sa mga nakikita natin. Sabi, we don't live by sight, but we live by faith. Pero kanina yung kinakanta natin, what I see. Do you see what I see? Diba? Because faith, again, is the substance of things we hope for, the evidence of things not yet seen. Yung ebidensya, wala pa, hindi mo pa nakikita. But in the spiritual realm, you can see, if you will just open your spiritual eyes, you can see that God is really moving into your life. Number 3, Paul declares that Abraham's faith did not allow him to become discouraged when he considered his own natural weakness. Every one of us, mga kapatid, lalo na yung mga tumutungtong na ng 40, yan, 40. Parang yung mga 40 natin dito, mga mukhang bata pa rin eh. Praise the Lord. Ang bihira, hindi halata. Si Brother Del, 35? 34? Di ba? Actually, kung pagtatabihin mo kami, baka pagkamalan pa akong mas matanda sa kanya eh. Si Pastor Pao, ilan taon na si Pastor Pao? 23, di ba? Hallelujah. Alam ko, mga mukhang bata yung mga 40s natin dito, pero wag naman sinungaling. Pero di ba? Lahat tayo, pag dumarating na tayo sa point na parang minararamdaman na tayo sa mga tagiliran natin, di ba? Diba? Sa tuhod, lalo na yung mga basketball player, 23 pa lang, na ACL na. Di ba? Pag may nararamdaman ka na sa katawan mo, parang ang hirap ng paniwalaan na tatagal ka pa ng 10 years. Hello? Tama ba mali? Alam mo, kahit ngayon wala ka pang nararamdaman eh. Parang iniisip mo pa lang, aabot ba ako ng 60? Sa panahon ngayon, naabot pa ba ako ng 75? Abot pa ba ako ng 50? Pababa, abot pa ba ako ng 40? Di ba? Yung feeling mo, parang nangihina ka na. Pero may pinangako ang Diyos sa'yo eh. Imposible hindi mangyari. Pag sinabi ng Diyos, hindi pwedeng bumalik sa Kanya yun ng empty. Hindi pwedeng bumalik sa Kanya yun ng walang nangyari sa buhay mo. But, take a look at this. Si Abraham, na-witness niya ba na naging ama siya ng lahat ng nasyon? Hindi. Pero nangyari, hindi. Nangyari! Di ba? Pag ipinangako ng Diyos sa buhay mo, hindi mo man maabutan, mangyayari yon. Ay, sa buhay ko nga di sa patay ko na yon. Pag nangyari yun, hindi na sa buhay ko, sa patay ko na. Philosophy. But, naiintindihan niyo po ba? Ang tanong, mga kapatid, bakit ka ba nagpupursige ngayon? Para kanino ka bumabangon? Para kanino tayo bumabangon? Let's be honest. Diba? Bukod sa Panginoon, meron kang dahilan kung bakit ka bumabangon ngayon. Hello? Para kanino? Sa pamilya mo, sa anak mo. Diba? Sino pa? Kanino pa? Para sa kapatid mo, para sa asawa mo. Diba? Meron tayong dahilan kung bakit tayo bumabangon everyday, kung bakit tayo nagpupursige araw-araw. Tama, mali? Meaning, na kahit hindi mo maabutan, at least you passed on your legacy. Na-fulfill ng Diyos yung promise niya sa'yo. Just believe that God will do it to you in your life. Amen po ba? Hallelujah. Huwag tayong magpapadala. Huwag tayong magdududa. Kahit na pakiramdam mo, imposible. Because God will really do it. Abraham's faith in God, so number 4, and his promise did not waver even when the circumstances surrounding the promise seemed impossible to fulfill. Yung parang sa tingin mo, yung nangyayari sa paligid mo, talagang imposible na mangyari yung pinapangako ng Diyos. Diba? Kanina, pinag-usapan natin, parang imposible na kasi na marami ka nang nararamdaman. Diba? Ako, laging masakit yung dito ko yung sa
lower back. Hindi naman ako nag-gym. Tumatanda ka na. Huwag pa rin tayo magpapadala doon. No? Ngayon naman, yung nasa paligid mo, yung kapaligiran mo, sinasabi sa'yo na imposibleng mangyayari na sa buhay mo yan, huwag tayo maniniwala. Kanina sabi ni Pastor Nicky, we know who we are. And we should know who we are. Dapat kilala mo kung sino ka. Si Abraham, kilala niya kung sino siya. Amen? Sino po dito ngayon ang kilala niya kung sino siya? Dinadaya lang tayo ng Dinadaya lang tayo ng ating mga multo. Dinadaya lang tayo ng mga sarili natin. Na sinasabi, no, you can't do that. Alam niyo yung poverty mentality? No, na pinanganak ako mahirap, mamamatay din ako mahirap. Alam niyo, sa buhay natin, laging merong nanunumpa sa atin, merong sumusumpa sa atin. Maghihirap ka. Di ba yung mga ganyan? Now, if there's someone throw those words to you, huwag mo tanggapin. Huwag mo tanggapin. You break it immediately. Hindi dapat tinatanggap yon kasi we know that God has a promise. Alam natin that God will bless us. Alam natin that God will give us a life and have it to the full. Amen po ba? Abraham was fully persuaded that God's promise was certain. That He would do just what He said He would do. Pag sinabi ng Diyos, certain yon, sigurado yon. Gagawin niya talaga. Amen? Now, let's insert Abraham's name sa Hebrews chapter 11 verse 1. Sino po nakakalam dito ng verse na yon? Now, Abraham's faith in the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen, for by in the men of old, Abraham gained approval. Diba? Galing, no? Si Paul talagang yung iba, no, some of his letters inspired by the life of Abraham. No, kahit na matanda ka na, huwag ka pa ring mawawala ng pag-asa that God will do it to you. Yung iba, bata pa lang, wala ng pag-asa. Ganun ka-toxic ang mundo natin ngayon. Yung iba, 25 pa lang, yung iba, 19 years old pa lang, feeling nila, patapon na buhay nila, wala na silang pag-asa. Di ba? Can you imagine the deception of the enemy? Di ba? Pastor, 45 years old na ako, wala nang talagang pag-asa. Sigurado ba talaga tayo na 45 years old, wala nang pag-asa? Alam niyo ba yung mga fast food chain dyan, or fast food ngayon, yung mga nag-umpisa niyan, late age na din nag-start? Yung KFC, for an instance. Di ba? 64. Tama? Tama ba? 64? 63. 64. Oh. 64 years old siya nung nag-umpisa siya dyan sa kanto. KFC. Pero lumaki. Di ba? Huwag kang matakot magsimula. Pero ang ibig sabihin, 64 years old na nga siya eh. Nag-start siya ng late pero hanggang ngayon yung legacy niya, tinatangkilik pa rin natin. Di ba? Ginagawa pa rin nating sabaw ang gravy niya. Ibig sabihin mga kapatid, kahit ilang taon ka na ngayon, hindi pa huli ang lahat para manampalataya sa Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, hindi pa huli ang lahat. Sabi mo sa kabila, hindi pa huli ang lahat. Alam niyo mga kapatid, ganito lang yan. Pag pinatagal mo yung hopelessness hope mo at saka yung unbelief mo, magiging callous yan. Yung kalyo, yun ang pinakamahirap tanggalin. Kahit na ilang foots pa, babalik at babalik yung kalyo. Mararamdaman mo pa rin. Tama, mali? Kaya ngayon pa lang mga kapatid, we will not just talk about blessings and provision na pinangako sa atin ng Panginoon. Let's also move. No, gawin din natin yung part natin as a human being. Alam mo ba na one or some of the reasons kung bakit hindi ka nabibless is because of unforgiveness. Ano pa? Hatred. Di ba? And yung the work of the flesh, basahin nyo na lang yun.
Kaya tayo hindi nabe-bless because of those traits. No, hirap na hirap tayo magpatawad. Bakit? Kasi matatapakan yung ego mo. Kasi matatapakan yung pride mo. Pambira. Hindi ka na magbabago. Hindi ka na dapat pinapatawad, hindi ka magbabago. Kung ganun ang mindset mo, who are you to be forgiven? Hello? Kung ganun ang mindset mo sa kapwa mo, then you don't deserve to be forgiven as well. Dahil lahat tayo may mga kanya-kanyang flaws. Diba? Huwag mong isipin na ikaw perfect. Huwag mong isipin na meron kang perfect traits, meron kang perfect attitude. Ikaw ay high minds. Diba? Mas mataas ka kaysa dun sa katabi mo. Lagi mong isipin, yung katabi mo mas mataas sa'yo. Amen. Kasi kung iniisip mo, pambihira. Kasi lahat tayo, ganito mga kapatid, lahat po tayo may mga kanya-kanyang disposisyon sa buhay. Hello? Lahat tayo may mga kanya-kanyang reasoning sa buhay. Kung ang reason ko ganito, ang reason mo ganire, ang reason niya ganon, hindi tayo magkakasundo, but we have one thing in common, we serve God. Amen? Sino po dito ang gustong dumalo yung pagpapala sa Kanya? And then, if you want to be blessed, accept the differences of each other. Diba? Si Abraham, in an instance, mga kapatid. Jesus Christ. Si Pablo. David. Nagkaduktong lang. Pero si Pablo, si Paul, and David, no? You can just imagine them, no? Paano silang mag-isip. And mismo sila inaamin nila that they are not perfect. Sinasabi ni Paul, gusto kong gawin ang mga bagay na makalangit, sabi niya. Pero hindi ko magawa. Ibig sabihin, alam nyo, don't expect, mga kapatid, don't expect the perfect attitude sa katabi mo. Ang kalalabasan mo ganito, at the end of the day, sasabihin mo na lang, hindi lahat ng umaalis sa church ay umaalis sa Panginoon. Tama, mali? Bakit ka umalis sa church? Because yung tinitignan mong godly na hurt yung feelings mo. Again, we are not God. Diba? Tama, mali? Gusto mong ma-bless. Alam nyo, yung blessing, hindi lang to masusukat sa material things na meron ka. Again, pag kinilusan mo, kaya mong kunin. Kung yung gusto mo lang talaga mag-grind, ang dami niyan, di ba? High minds di ba? Si Josh Mojica lang Ang dami mo makikitang personality, mayayaman talaga and all. But the blessing na sinasabi natin, peace, na gusto nating makuha. Di ba? We can only attain those blessing and peace pagka kaya mong patawarin yung katabi mo. Na-hurt ka? Okay. Unawain mo na lang. Dahil lang hindi umuunawa ay, ano yung inuunawa? Sino yung inuunawa? May tama. Sino yung umuunawa? Walang tama. So, sino po ditong gustong inuunawa? Wala. So, ibig sabihin, lahat tayo mali. Kasi walang tama. Biro lang po. So, naintindihan po natin, mga kapatid. So, those traits, mga kapatid, we need to work it out. Hindi natin kaya ng isang bagsakan yan. Minsan, makikita mo yung sarili mo, hindi nagpapatawad. Okay lang. You need to work on it. Kailangan mong asikasuhin yan. Diba? Because forgiveness is a choice. Hindi mo siya pwedeng pagdasal sa Panginoon, Lord, please, bigyan mo ako ng puso mo pagpatawad. Because it's your decision. Diba? Ang sabi ng Panginoon, forgive your brother 70 times 7. Is it a command? Command di ba? Command yun Hindi siya yung, don't worry, if you can't forgive, akong bahala sa'yo. I will give you a spirit of forgiveness. At ang sabi pa, kung sino yung mga taong hindi kayang patawarin ng kanyang kapatid, hindi rin siya patatawarin ng Diyos. Hello?
Sabi mo sa katabi mo, pinapatawad na kita. Kahit wala kang kasalanan, pinapatawad na kita in advance. Di ba? Kasi yung mga katabi natin, may tendency talagang ma-offend tayo niyan. Tama? Pero ngayon pa lang, patawarin mo na. Dapat ganun lagi mindset natin. Bakit? Kasi I want to be blessed with peace and assurance. Di ba? Just like Abraham. Hindi siya nag-waver kahit na mahina na siya, kahit yung paligid niya, medyo iba na talaga yung nangyayari, mukha na imposible. Di ba? Kasi biruin mo kung wala kang love and forgiveness sa sarili mo, ang hirap paniwalaan ang pangako ng Diyos. Tama, mali? Hallelujah. Bilis, no? In conclusion, tapos na. Ayan. Dito sa conclusion, dito tayo magtatagal. Conclusion, you always become what you believe. Sabi mo sa katabi mo, you always become what you believe. If you believe that you're a grasshopper, then you will become a grasshopper. Kung naniniwala ka na kaya mong umibig, kaya mo. Tama? Last time we had an intercession, no? Dadasal kami ni Bricks and ni Jade. Tatlo kami. So merong prayer si Bricks na granyoso talaga. And we believe that it will happen. Amen? Tama ba, Bricks? Do you believe that it will happen? Yes, it will come to pass. No? You always become what you believe. Pangalawa, God sees you based, no, in His perspective. Or God sees you in a different perspective. Kung yung tao ito tingin sa'yo, pero ang Diyos ibang-iba. Amen? Kung ikaw mismo, yung perspective mo sa sarili mo, medyo maliit, ang Diyos ang tingin sa'yo malaki. You can do more. Diba? You can be entrusted with big. You can be entrusted with much. No? Yung tao ang tingin sa'yo, hindi ka pwedeng pagkatiwalaan, pero ang Diyos ang tingin sa'yo, kaya mo yan. Matthew chapter 13, verse 31 to 32, mga kapatid. Ano daw yung kingdom? The kingdom of heaven is like a mustard seed, which a man took and planted in his field, though it is the smallest of all seeds, by the record, noong mga panahon na yun. Yet, when it grows, it is the largest of garden plants and becomes a tree, so that the birds come and perch in its branches. That's the kingdom of God is like. Yung faith natin, hinalungtulad din saan? Sa mustard seed. Tama? So, kung ano yung situation mo ngayon, you may look like you're like just a mustard seed, no? So, kung sa tingin mo, sobrang liit, pero ang nakikita ng Diyos sa'yo is big tree. Kunyari, ito yung mustard seed. Nakikita nyo? Nakikita nyo yung mustard seed? Liit, di ba? Nilagay ko sa bulsa ko. Yung mustard seed. Ano ang nakikita nyo? Ano ang sa tingin nyong nilagay ko sa bulsa ko? Mustard seed. No? But in a different perspective, ano ang nakikita nyo na nilagay ko sa bulsa ko? Halimbawa, buto ng mustasa, nilagay mo sa bulsa mo, ang dapat nakikita mo na dyan, ibinubulsa mo yung puno. Binubulsa mo yung pangako sa iyo ng Panginoon nandyan na sa iyo. Nasa bulsa mo yung malaking bahay na pinangako sa iyo ng Diyos. Di ba? Why? Sabi ni Pastor Nicky nung Tuesday, pag nakakita ka ng butong mustasa, pag nakakita ka ng buto ng mustasa, ano ang nakikita mo? Buhay. Tama? Dahil lahat ng may buhay, lumalago. Sino dito may espiritu ng Diyos sa kanyang buhay? Si Abraham, deads na yung mga reproduction system niya, pati si Sarah. Tama ba? Pero dahil may espiritu ng Diyos at pananampalataya sa Panginoon, na buhay! Di ba? Hello? Ang bihira, bakit ayaw nyo nang nabubuhay?
Sino po dito sa inyo ang gusto ng nabubuhay? Amen? Tayo mga kapatid, pagka feeling natin wala na tayong pag-asa, pero dahil sa Espiritu ng Diyos na meron tayo at pananampalataya na meron, dapat nag-grow yung pananampalatayang meron tayo. Pag hindi nag-grow yung faith mo, ibig sabihin, dead yan. Tama? Kailangan nag-grow, nag-flourish yung pananampalataya natin sa Panginoon. Biri mo dati, ang kaya mo lang panampalatayaan, yung magkaroon ka ng sasakyan sa pag-aabang mo ng jeep. Tama? Yung magkaroon ka lang ng pamasahe, pambayad sa jeep. Dati ganun lang faith mo. Pero pansinin mo ngayon, nagle-level up yung faith mo. Bakit? Kasi lumalaki na. Tumitindi na yung faith mo. Tumitindi na rin, lumalalim na yung pagkakilala mo sa Panginoon na alam mo gagawin niya sa buhay mo. Amen, hallelujah. Sino po dito ang excited sa gagawin ng Diyos sa buhay niya? Sabi mo sa katabi mo, excited ako sa gagawin ng Diyos sa buhay mo. Sabi mo sa katabi mo ulit, no more setbacks. Only perseverance. Yan, hallelujah. To God be the glory. Mari po tayong lahat ay tumayo at tayo po ay manalangin. O Diyos sa makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa pagpapaalala sa amin sa buhay ni Abraham, kung gaano katindi yung pananampalataya na meron siya at paniniwala that you can do all things, God. Nawa, lahat po ng aming mga nananig ay tumimo sa aming mga puso at isipan at aming magawa ito sa aming mga pamumuhay. Also, Lord, I declare ang katagumpayan sa buhay ng mga kapatid ko na nandito ngayon na nawa hanggat maaari kung kaya pang paagahin yung manifestation ng glory at ng pagpapala mo sa kanilang mga buhay. Lord, we plead that it will happen as early as now. In the name of Jesus we pray. Amen and amen.